Hi guys, magandang araw. So, today I will take you to Siniloan, Laguna. This is the hike na sinalihan ko papuntang Mount Romelo, Buruwisan Falls, and Lanzones Falls. So, 5:30 a.m. kami nagsimula ng hike na to. And then, bigla-biglang umulan ng panahong to. So, Station 1, nandito na kami ng 5:39 a.m. And may briefing kami from our local guides, from Sir Kenneth and then Sir Athan. Pagka nahihirapan kayo, tawagin niyo lang po kami. Tapos pag gusto niyo magpahinga, depend tayo. Then, after the briefing, ito, dumiretso na kami ng hike. So, umuulan ng panahong to. And nakakapagtaka lang kasi nung week na to, sobrang init sa Manila and then Sunday biglang umulan. And if you're a seasoned hiker, alam mo na parati dapat magdadala ng poncho or raincoat kasi napaka-unpredictable ng weather. So, kung baguhan ka sa pag-hike, parati ka dapat may nakasilid sa bag mo na raincoat. Kasi we'll never know. And this is just a this is just a minor hike pala guys. Pero, since maulan, medyo natagalan kami kasi madulas at hindi natin basta-basta mabibilisan ng mga lakad dito kasi our number one priority is safety. Ayaw naman nating magpa-rescue sa mga local guides natin. Ayun, so dahan-dahan lang. And then, be very extra careful sa mga steps kasi madulas ang trail. Ayun, so may mga limatic din pala dito. Kung pupunta kayo dito, magdala kayo ng alcohol pang spray sa mga limatic. So this tour was organized by Take 5 Outdoors. Thank you nga pala sa inyong shout out. Regular na rin akong sumasali sa mga tours nila as a joiner. And mag-isa lang ako dito. Itong mga kasama ko, magkakakilala yan. Yung iba magkakatrabaho and magkakaibigan. So, ilagay ko yung link sa description kung paano nyo makakontakt yung Take 5 Outdoors. May app sila. Pwede nyo i-download yung app and then check nyo lang yung events nila. Pwede kayong sumali as a joiner. And I highly recommend kasi parati na akong sumasali sa kanila kahit mag-isa lang ako. So galing na kami ng Station 3 na ito. Diretso pa rin. Diretsong lakad. Akala ko talaga titigil na ang ulan sa mga panahon to pero no. Umuulan pa rin. And then medyo challenging yung daanan kasi nga madulas. And kung may trekking pole kayo, magagamit mo siya dito. Yung dalawang yang nasa unahan ko, magkaibigan yan. And this is our coordinator, si Sheila, and si Sir Athan. Hello. Shout out po sa inyo. Ayan, so nasa summit na kami at 6:59 in the morning. So ito na yung summit. Napakalapit lang ng summit pala. At biglang bumuhos ang ulan dito. Grabe ang lamig ng panahong to. Tapos wala pang masisilungan. Para naman may ebidensya ako. Na pumasok siya today. Yung ko Isang lang. para sa So this is just 262 meters above sea level. Mababa lang yung bundok pero mahabang lakarin papuntang falls. Ayan, makikita mo yung bundok. And kung makikita nyo rin, napaka-slippery ng trail.
So ito yung yung isa sa mga pahingahan dito. This is called Pulong Ita. Dito kami nag-rest and then kumain yung iba, yung mga kasama ko. Then after that, konting pahinga, 7:32 a.m. hike ulit. Ayan, nakita nyo umuulan na naman and ang dami na namang water drops sa lens ko. Dahan-dahan. Hindi ko na rin ni-mute yung videos kasi gusto kong marinig niyo yung nature sounds. Ang ganda ang sarap sa pakiramdam marinig yung patak ng ulan, and then yung nature, yung mga kuliglig, yung mga insects. So, ayan, may isa kaming nakakasalubong na sumakay ng kabayo pabalik. So, kung pabalik na kayo and then ayaw na ninyong mag-trek pababa, pwede kayong sumakay ng kabayo and that's 500 pesos. Ayan, lumalakas yung ulan dito. Ditong part na to. This is not an easy hike pala guys. Pero siguro kung hindi umuulan, madali lang to. Kaya nyong paspasan, madaliin. Pero pag mga ganitong panahon, no, it's never recommended na bilisan. Lalo na kung mga first time hikers ninyo. Yung ibang kasama ko dito, first time hikers nila eh. So, Mother Mountain nila to. Yan, ulan ulit. And this is station 4. We are here at 8:15 a.m. Dito sa station na to may CR. So kung nasa CR ka na, nawiwiwi, pwede kayong mag-CR. May tindahan din. And pahinga ulit at kumain yung mga kasama ko. Umuulan pa rin ng mga panahong yon. So ayun. Alas 8 na. Pero nakikita ko, nagiging clear yung ulap nito eh. Pero no, biglang umulan ulit and diretso ulit kami sa pag-hike. Pero sa mga panahong to, medyo malapit ka na. Pag nandun ka na sa sa station 4, medyo malapit ka na sa falls. So this part, grabe yung lalim ng putik. Sobrang masabaw ang hike na to. Pero masaya. Itong Mount Romelo pala and Buruisan Falls, isa ito sa mga recommended place for beginners. Kung nagsisimula ka palang mag-hike or first time mong mag-hike, ito, napakagandang place para maging Mother Mountain mo. So, this part, umuulan na naman. Isa ito sa mga challenging parts dito. Yung pababa niya, since madulas at mahirap din maghanap ng mga kapitan. Kaya, dahan-dahan lang. Very slowly lang ka ng pagbaba. Again, hindi nagmamadali, hindi mawawala yung falls doon. Kung nakikita mo na tong part na to, marami ng mga tanim, malapit ka na sa campsite. May mga tao pala na may mga hikers na nag-overnight dito kasi ang falls dito ay 4. So, Buruisan, Lanzones, Batcha,
tsaka may isa pa nakalimutan ko. Sampaloc Falls. So, kung gusto nyong makita lahat ng falls, kailangan nyong mag-overnight. Pero kami, since day hike lang kami dito, ang napuntahan namin is 2 lang. So, etong part na to is papunta na kami Buruwisan Falls. Hi again sa aming koor na si Sheila. Hi Ma'am Sheila. Ganda po ng boots mo. Etong boots pala niya, ano niya yun eh. Nirentahan niya doon sa jump off, 120 pesos lang. So, sa part na to maririnig yung lakas ng nagaslas ng tubig. I guess, okay din na pumunta dito na maulan kasi malakas yung buhos ng falls. Kasi sabi nung local guide namin, ano daw, kapag summer dito, onti lang yung bagsak ng falls. Onting tubig lang. So, this is Buruwisan Falls. Ayan, ang ganda, diba? Yan ang pinaghirapan namin. So, napaka ganda sa pakiramdam na makita siya after the long hours of walking na medyo madulas-dulas pa. So, hindi kayo masyadong nagtagal dyan kasi pupunta kami sa Lanzones Falls. So, that was me. So, pupunta muna kami Lanzones Falls na ito. Sa Ding Falls sa unahan itong Buruwisan. So, this is the train papuntang Lanzones Falls. And again, I don't know how to describe the feeling na nakapaligiran ka ng nature. This is my natural therapy. Ganda. Medyo mahirap ang part dito kasi mabato, madulas, hindi mo alam kung maaapakan mo solid talagang ground stay. So, nasa baba sila. Dito kami tumakas sa taas. Kasama yung guide namin sa ito. Ano kaya yung itsura ng tubig dito is napakalinis niya. Naging ganyan lang yung tubig kasi maulan. Kaya wala. At nagpapasalamat pa na ako sa mga parents namin. Maalaga nila. Kasi hindi nila kami iniiwanan. And then, nandun sila parate para i-guide kami, tulungan. Sa mga kasama ko rin mga this part, I thought itigil na talaga yung ulan. Kasi ayan, may nakikita na yung araw. Pero daw in the road, umulan na naman yung part na to. Ang lakas ng lagaslas ng tubig and napaka-refreshing pakinggan. So dito, ito umuulan na naman. Natatanong namin ang Lanzones Falls. May panahon to kaming grupo lang yung nasa Lanzones Falls. And I present Lanzones Falls.
konting picture lang dito sa Misamis Falls. And then, balik na kami sa Buruwisan Falls. So, dun sa falls, sa Buruwisan Falls, dun kami maliligo kasama ng friends. Ayan. So, balik na. Ayan sa Paris Trail. So, kung ano yung inaanan namin kanina, yung ginagawa, yung dadaanan namin. Maririnig mo sa malayo yung kaslas ng tubig ng falls. Ayan, sobrang lakas. Nagstay kami dito ng 30 minutes or more kasi nandito yung mga kasama. So, since nalamig talaga ako ng mga panahon to, hindi na ako naligo. Tumambay na lang kami dito sa falls. May part dito na pwedeng tambayan eh. So, doon na lang kami tumambay. Tsaka lumalakas na naman kasi yung ulan eh. Kaya, tambay-tambay lang. And then after that, may mga kubo pala dito sa may campsite. And then may tindahan din. So nagpaluto kami ng pancit canton, kumain ng mga baon naming pagkain. And then after that, diretso na kaming pabalik ng jump. So bumalik kami ng mga 1 p.m. na. So ito na yung sinasabi ko sa inyo na pwedeng sumakay ng kabayo, 500 pesos papuntang jump off. Kung nahihirapan ka na at ayaw mong madulas, pwede kang sumakay ng kabayo. Pero sabi ng kasama ko, mahirap din sumakay ng kabayo kasi nga wala kang sandalan sa likod eh. So yun, balik na ulit kami ng jump off. And again, umuulan na naman sa part na to. Kaya, hindi mo masasabi talaga na titigil na yung ulan or ano. But if you are surrounded with greens, sobrang ganda, nakaka-relax. At nakakatanggal din ng stress. Yan, maulap pa rin. Pero dito, nagpapakita na yung haring araw. Medyo maliwanag na. Papakita ko sa inyo yung mga daanan. Oh. Lalim ng putik. Ang liputik talaga dito sa trail eh. So yun mga kasama ko, sobrang maputik na, pati yung leggings niya. Upo na lang kayo, magpadalas na lang kayo bababa. And etong kasama ko sa pag-hike, yung sapatos niya, grabe, hindi na makilala. Tignan mo oh. I guess matinding labada ang gagawin niya dyan. Grabe yung lalaki. Goodness. Ayan, medyo maliwanag na. I guess this was mga 1:30 or 2 p.m. na. Ang ganda. Matatanaw mo yung Laguna. Laguna Bay. Ito yung challenging part kapag sobrang dulas ng trail tas pababa na.
alam mo yung ano, hindi mo makontrol kung madudulas ka ba or magpapadulas ka na lang. Kasi nga yung lupa is madulas. Ayan, oh. Yung ditong part na to, nahirapan ako dito eh. Yan. Kung naririnig mo yun, oh. Yung sobrang lalim ng putik kasi. Pero pwede ka rin namang tumakbo katulad na itong kasama ko. So this part, medyo malapit na kami doon sa Bulong Ita. At napakaganda ng forest vibe. Medyo, you know, ang ganda ng, eto, nandito na kami sa Bulong Ita at 3 p.m., 3:03. Pwede kayong mag soft drinks doon kasi nagtitinda sila ng soft drinks na malamig. And this part, may nagpakita sa aming rainbow. So that's a rainbow. Wow, na-rainbow pa! Kala mo? Ito na ulit yung summit. And another rainbow. Wala, lumapit siya. I'd like to say thank you sa mga nakasama ko. Ang saya niyo po kasama. I'm sorry hindi ako makaano sa mga jokes ninyo kasi mag-isa lang talaga ako dito eh. So sa mga nakasama ko dito magkakaibigan, sana marami pa kayong maakyat na bundok na magkakasama. And salamat din sa Take 5 Outdoors sa pag-organize ng hike na to. Sana marami pa rin akong events na masalihan sa inyo. And definitely, sasama pa rin ako kasi highly recommended ko na to. 5-star kayo sa akin, Take 5 Outdoors. Again, ilalagay ko sa description yung link. Ano ba tayong face Thank you sa mga nakasama ko ulit. Never kong narinig na nag-complain kayo or nahirapan. As in talaga, ano, yung game na game. So, itong part na to, I know this is very exhausting na, pero diretso pa rin. Go lang ng go. Ayan. And ang ganda makasama ng mga ganun tao. Kahit na nahihirapan or konting reklamo, go pa rin. Sige, lakad tayo. So, this part is malapit na sa jump off. And this is the Siniloan Agricultural something. Basta yan. Sentrong pang-agrikultura ng Siniloan. Ayan. And ito na yung jump off. So, sa jump off may sapa. At napaka-perfect niya kasi pwede kaming maglinis ng aming sapatos and sandals. So, look at my sandals. Shout out sa Tribo Sandals. Never niya akong pinahirapan. And this is a jump off. So, sa part na yon sa left side, merong CR na pwede kang mag-wash up. Ang bayad doon is 20 pesos para maligo. And this is the van. At papunta na kaming Manila. Nun. Thank you ulit sa mga nakasama ko. Thank you guys. Thank you Siniloan. And see you next ahon. Bye!